Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. Bagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. panahon na ng pagbabago, hanggang kinikinagin ang sarili natin at nawala na unarin, dahil sa ikasabi ng Panahon na magbabago at mamunan sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ang ulit ng napatunayan ng Pilipino, ang husay at takas, kagandahan at talento, ang makipagpaligsahan kahit anong oras. Ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwalas. Langit ang magandang bukas, sumunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa aking channel. Okay, to si Aluga TV. At pag-usapan po natin yung ongoing, no? As per nung bago ako magsimula ng aking live, mga kaibigan, nakita ko na ito ay ongoing pa rin, no? Yung naganap na prayer rally dyan sa Liwasan, Bonifacio, no, mga kaibigan. And isa po sa nakakatawag ng pansin dyan, no? Ay etong kanilang pinaka-banner, no, mga kaibigan, no, yung kanilang pinaka-banner. Wait lang. Labas ko lang isa pang share screen. Yan, di ba? So, ito yung pinaka-banner na tagline nila, no, mga kaibigan, dyan sa rally dyan sa Liwasan, Bonifacio, no? Kapangyarihan at kalayaan, ibalik sa taong bayan. No? So pag-usapan natin yan, mga kaibigan, ha? Sabi ni Seven Samurai, wag malikot, Diyos ang kakalikot, Kibuloy. May rally na naman, sus Ginoo, sabi ni Lorena Silverio. Okay? So, yung kanilang pinaka-banner, mga kaibigan, o tagline, no? Kapangyarihan at kalayaan, ibalik sa taong bayan. Alam mo dyan na natawagan ako dyan ng pansin ng mga kaibigan. Kasi tinan ninyo, di ba? Naalala niyo yung yung People's Initiative, di ba? Yung People's Initiative nasa saligang batas 'yon, di ba? Yun ang kapangyarihan at lakas ng taong bayan, di ba? Pero nakita naman natin kung sino yung may ayaw at kung sino yung pumipigil talaga doon sa People's Initiative, mga kaibigan, di ba? Sino ba pumipigil doon? Di ba? Di ba yung mga yung mga yan tulad ng SMNI, di ba? Sina Amy Marcos, sina Duterte, di ba? Yung mga oposisyon, sila yung pumipigil doon sa People's Initiative. Pag ngayon,
doon sa kanilang rally na naganap at ongoing pa rin mga kaibigan, ang kanilang isinisigaw ay kapangyarihan at kalayaan ibalik daw sa taong bayan. 'Di ba? Isang napakalaking kalokohan, no? Yung nag-isip, 'di ba? Yung nag-isip ng tagline na ito, no mga kaibigan, nagagamitin nila para doon sa kanilang ginagawang rally ngayon, 'di ba? Eh masasabi natin na engot, 'di ba? Engot. Nakalimutan nila na merong issue tungkol sa People's Initiative na ayaw nila, 'di ba, hinahadlangan nila, no mga kaibigan. Tapos sasabihin ngayon ibalik daw sa taong bayan yung kapangyarihan. Eh yung nga People's Initiative, yun ang kapangyarihan ng taong bayan, 'di ba? Oh. Kaya napakalaking sabi nga ni Sam the Adventures, 'di ba? Hipokrito, 'di ba? Mga hipokrito, 'di ba mga kaibigan? Oh. And pagkatapos niyan mga kaibigan, pagkatapos naman niyan ay pag-usapan natin yung ilang mga bagay na narinig natin, no? Ilang mga bagay na narinig natin doon sa kanilang ginawang prayer rally o ginawa at ginagawa pa na prayer rally ng mga kaibigan. Pag-usapan naman natin 'yan. Ayan, unang-una, yung dami ng tao, di ba? Uso naman kasi yan mga kaibigan, di ba? Na binibilang yung dami ng tao, no mga kaibigan. So unang-una yung dami ng tao. Sabi nila napakarami daw. 'Di ba? Kaya yung mga nagsasalita doon sa stage, Red, shout out Red. Yung mga nagsasalita doon sa stage mga kaibigan, talaga namang yung kumbaga ay na-boost yung kanilang eagerness, na-boost yung kanilang kumbaga naging sila, anong tawag dito, na-overwhelm sila ng gusto, kaya ang lakas ng loob nila na magsisigaw doon, 'di ba? Dahil para sa kanila ang dami-dami na ng tao na 'yon, no? Ang dami na ng tao na 'yon. Pero titingnan natin mga kaibigan, na-compress lang 'Di ba? Na-compress lang, 'di ba? Na-compress lang yung mga tao na dumalo doon sa Liwasang Bonifacio. Napakaliit lang ng Liwasang Bonifacio mga kaibigan kung tutuusin, 'di ba? And pangalawa, wala silang drone. Correct me if I'm wrong, 'di ba? Wala silang drone, no mga kaibigan. And ang ipinapakita pagka binibidyo mga kaibigan, itinataas lang ng konting ganon. And dahil sa na-compress yung tao, akala ngayon ng mga makakapanood napakarami na, 'di ba? Yun naman bakit natin sa napag-uusapan yung dami, no? Kasi yan ang 'di ba? Yan ang madalas na pinag-uusapan every time na mayroong mga rally, 'di ba? Yung kick-off, yung prayer rally, 'di ba? Laging pinag-uusapan, laging issue yung bilang ng mga tao na dumalo, no? Nixon Mendoza, shout out. Okay? And next to that, no, yung attendees, medyo maraming tingnan, pero kung titingnan natin yung laki ng Liwasang Bonifacio at saka yung gitna na kung saan nandun lang yung mga tao, mga kaibigan, masasabi natin na medyo tama yung isang kaibigan natin kanina nagsabi na na nasa 300 to 500 lang. Pero siguro more or less pagbigyan na natin nasa mga 1K, di ba? Alam nyo kasi pag kami mga nagrarally, halimbawa yung mga makakaliwa, yung mga demonstrador, yung mga tawag dito, yung mga aktivista, kapag ginagamit nila yung Liwasang Bonifacio mga kaibigan, no? And kung titingnan, napakarami na. Pero kapag halimbawa nagkaroon ng problema, nagkaroon ng dispersal, di ba? At talagang nagtakbuhan yung mga tao, doon natin makikita na madami lang tingnan pero kakaunti lang din. Di ba? Kasi nga nako-compress lang yung mga tao, no? Ngayon pag-usapan natin yung mga sinasabi nila doon. Sabi nila, ang sinisigaw nila, mga kaibigan, justice. Justice daw for Kibuloy. Nakakatuwa. Di ba? Nakakatuwa mga kaibigan. Sumisigaw silang lahat ng justice. Justice for Kibuloy. Di ba? Normal na kapag mayroong mga nagiging biktima, for example, may napatay, di ba? May napatay or may pinatay or may na-rape, di ba? Or may na-rape or merong na abuso, di ba? Ang sinisigaw justice, di ba? Justice for yung biktima, di ba?
Ngayon, ang sinisigaw nila, justice for Kibuloy. Anong justice ang hinihingi nila? Di ba? Ewan ko mga kaibigan, no? Kaya sabi nga, etong mga dumalo sa rally na to, mga bulag. Di ba? Mga bulag na tagasunod. Mga bulag, mga aliping binulag. Yun ang mas magandang termino doon, no? Mga aliping binulag. Di ba? Sumisigaw ng justice for Kibuloy. Eh hindi ba binibigyan na nga sila ng justice? Ibinibigay niya yung hustisya. Di ba? Kaya nga siya sinugpi na eh. Di ba? Kaya nga siya inimbitahan. Bukas yun mga kaibigan, no? Aabangan natin yan. Pero ako siguro nasa mga 99%, 99.9% para sa akin ay mabibigo na naman ang taong bayan dahil wala na namang Kibuloy na makikita bukas, no? Pero kung may himala, 'di ba? Di maganda kung may himala, no? So, kaya may supina, kaya iniimbitahan si Kibuloy na pumunta doon sa Kongreso, pumunta sa Senado, 'di ba? Para at least binibigyan siya ng pagkakataon na ipaliwanag yung kanyang side. 'Di ba sabi nga ni PBBM, kung merong siyang gustong sabihin, edi humarap siya, harapin niya, 'di ba? Pumunta siya sa Kongreso, pumunta siya sa Senado. Yun pa lang mga kaibigan yun pa lang pagbibigay na ng hustisya sa kanya yun eh. 'Di ba? Dahil kung hindi siya bibigyan ng pagkakataon, kung hindi siya binibigyan ng pagkakataon na patunayan, linisin yung kanyang pangalan, yun pwede natin sabihin. 'Di ba? Nagiging injustice. 'Di ba? Nagiging injustice ang kasalukuyang administrasyon gaya ng sinisigaw nila, 'di ba? Na sinisikil daw ng Marcos Jr. administration etong si Kibuloy dahil pati raw yung SMNI. Kaya nga si Eric, nagsisisigaw na naman doon si Eric mga kaibigan. 'Di ba? At meron pang comparison na sinasabi si Eric, no, na sa lahat daw ng mga may-ari, nagmamay-ari ng mga media, 'di ba? Ng mga media station, bukod tangi lang daw na SMNI lang daw ang naglalantad ng katotohanan. Oh. Di ba? Bukod tanging SMNI lang daw ang naglalantad ng katotohanan at saka matapang na nagbubunyag ng tungkol daw dito sa mga CPP NPA, di ba mga kaibigan, sa mga komunista. Hello. Tell it to the marine, di ba mga kaibigan? Lalo na alam na nating lahat kung bakit ganun na lang ang kanilang ginagawa, na talagang nakapokus sila. No, nakapokus sila doon sa mga sa CPP NPA, di ba? Bakit? Kasi nga di ba? Biktima din ni Kibuloy doon sa kanyang yung sa kanyang pangangamkap, pangangamkam ng lupain, di ba? Para pagandahin lalo yung kanyang kingdom, di ba mga kaibigan? Kaya galit na galit si Kibuloy doon sa mga CPP NPA. Pero hello, nowadays, di ba? Hindi kaya sa mga sumusuporta ngayon, di ba, kay Kibuloy, mga kaibigan, di ba? Opinion ko lang to. Kasama na rin niya yung mga kilala, mga malalaking tao, kung meron pa mga natitirang malalaking tao, di ba, ng CPP NPA. Diba? Sino bang hindi sasama ko kay Kibuloy kung halimbawa man na, sige, lumantad na kayo sa public, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na sumikat sa aking station. Tulad ni Eric, di ba? So yung sinisigaw nilang justice for Kibuloy, mga kaibigan, ay isang napakang kalokohan. Di ba? Isang masasabi natin na mindsetting yung mga ganun na mga kaibigan. And yung sinasabi, hindi ko alam kung si Topacio yung naka-green color na nagsasalita doon, sumisigaw na, kapag ka dumanak ang dugo, walang ibang sisingilin kundi si Risa. Di ba? Kaya sumisigaw sila, Risa resign. Di ba? Mga kaibigan, mindsetting na naman yun. Another form of mindsetting na naman yun, mga kaibigan. Di ba? Na talagang nakaprograma, or there is the possibility, no, na kung halimbawa ang aarestuhin nga, di ba?
aarestuhin nga itong si Kibuloy dahil nabanggit nga kanina doon sa live ni Takero, di ba? Na meron na naka-file or nire-review, no? May utos ang DOJ na reviewin muli yung mga kaso nitong si Kibuloy, di ba? So kapag ganong re-reviewin, there is the possibility na baka arestuhin etong si Kibuloy. And kapag siya ay resist no sa pag-aresto sa kanya, talagang mga kaibigan, natatandaan niyo sinabi ni Kibuloy na isang talinghaga, di ba? Yung laksa, yung itim at saka pulang mandirigma, di ba? Yung mga itim at pula na ito yung mga sumusuporta sa kanya, na mga kaibigan. So kapag pumayag itong si Kibuloy doon sa gagawing pag-aresto sa kanya, talagang sadyang magkakaroon ng kaguluhan. Kaya yung binanggit yung medyo chubby na lalaki, I'm not sure, no, mga kaibigan ko si Topacio yun, di ba? Na kapag dumanak ang dugo, ang dapat daw sisihin itong si Risa Ontiveros, no, mga kaibigan. So yun ay mindsetting. Dahil malinaw mga kaibigan na talagang manlalaban, di ba? Manlalaban itong si Kibuloy. At ito pinakamalupit mga kaibigan, ang kanyang isasakripisyo, di ba? Ang kanyang isasakripisyo, eto, yan mga tao na yan na nariyan sa Liwasang Bonifacio na sumisigaw ng justice, justice for Kibuloy, mga kaibigan. So, etong mga tao na ito, hindi nila naiisip yun, mga kaibigan. Hindi nila naiisip yun, no? Na yung ipinagtatanggol nila, na yung ipinagsisigawan nila, yung hinihingan nila ng justisya, yun ang magpapahamak sa kanila. Isip-isipin nila yun, di ba? Dapat yun ang isipin nila, mga kaibigan. Di ba? Na hindi tayo ililigtas nitong anak ng Diyos, ipapahamak pa tayo. Di ba? Kasi ang alam natin lahat, di ba? Ang alam natin lahat, yung anak ng Diyos, di ba? Sa Biblia, ipinakilala yon na tagapagligtas. Di ba? Pero asan yung pagiging tagapagligtas kung ipapahamak naman sila nung kinikilala nila na anak ng Diyos? Kaya sabi ko mga kaibigan, etong mga ito ay mga bulag na tagasunod. Bulag, aliping binulag para sumunod doon sa sinasabi nila na anak daw ng Diyos na walang iba kundi si Kibuloy. Okay? Hindi yung na dyan. Happy viewing kay Attorney Ferdy Chupacio na mukhang LPG tank na may sabi ni Seven Samurai. Mga members ba yan ni Kibs o mga hakot lang? Parehas, siguro. Di ba? Parehas siguro. Kasi merong banner dun na may dalaro na banner, Ilocos chapter. Ilocos chapter. Parang galing na Ilocos pa bumiyahe, di ba? Mga hakot, and most probably meron ding iilan dyan na mga na mga nabayaran na, di ba? Normal naman yun. O wag nyo sasabihin na sinungaling ako, ha? O tanggapin natin ang katotohanan, normal yun na every time na mayroong mga rally na prayer rally, demonstration, di ba? Normal yan. Normal yan na mayroong mga nababayaran, pamparami ng tao. Di ba? Kahit nga yung mga kahit yung mga aktivista talagang nagbabayad din yan, pamparami ng tao. Kaya wag nyo sasabihin na may vlogger na sinungaling, may vlogger na fake news, alam ko yan. Kapag mayroong mga rally na ganyan, mapa makakaliwa yan, mapa kung anong klaseng rally man yan, lagi yan may kasama, Talagang hindi nawawala dyan yung pampadami. Just in case na walang dumalo doon sa mga kasama nila, mayroong mga tao. Yun yung mga binabayaran. Normal yan. Kaya wag niyo sabihin sa akin na walang bayaran dyan. May bayaran dyan. Walang rally na walang kasamang nababayaran. Kahit ano pang rally yan. Tandaan niyo yan, lalahatin ko na. Lahat na nagsasagawa ng rally, merong ganyan. Kahit mga aktivista nga, nagbabayad sa mga squatter O yung mga tambay, binabayaran nun. Kaya wag ako
Ako pa ba? Mga members na hinakot at Nixon, di ba? Members at saka yung mga non-members siguro, di ba? And tang ina mo, Katupasyo, lahat na lang ng big time wanted, ikaw ang abogado, puro ka pera, animal ka. Ganun ba? Lahat ng big time at saka wanted, hawak talaga ni Tupasyo. First hand witness casual right. Di ba? Alam ko yan no? Kahit nga yung mga kahit nga lahat ng mga klase ng alam niyo pagka merong yung merong encounter, 'di ba? Yung binobomba ng tubig, akala niyo ba totoo 'yun? Drama lang din 'yun. Drama lang din 'yun. Nag-uusap diyan ng kapulisan at saka yung mga organizer. Eto ha. Medyo etong banda rito, bobombahin namin ng tubig yan. Merong ganun mga kaibigan. Lahat ng klase ng rally, lalo na yung sa mga aktivista, sa mga makakaliwa, mayroong ganun. Merong ganun. Talagang drama yan, no, mga kaibigan. Kaya pagdating sa rally na yan, no, hindi nyo ko pwedeng bulahin dyan, mga kaibigan. No? Lahat na lang yan, lahat ng drama, lahat ng bayaran, no, nariyan lahat sa rally. Di ba, mga kaibigan? And even this rally of Kibuloy, no, mga kaibigan, nakita na lang ninyo, di ba, sa tagline nila, kapayapaan, kapangyarihan, at saka, yung nakalagay doon sa mga kaibigan? Kapangyarihan at, asan na yung isa pa? Wala na. Yun, di ba, yung kapangyarihan at kalayaan, ibalik sa taong bayan. Di ba, mga kaibigan, sabi nga sa inyo ayaw nga nila sa People's Initiative tapos humihingi sila na nila na ibalik daw sa taong bayan yung kapangyarihan. Yung People's Initiative, kapangyarihan yun ng taong bayan. Di ba? Yun yung nag-iisang kapangyarihan, boses ng taong bayan. Inalis pa nila. Tapos gusto nila ibalik daw sa taong bayan yung kapangyarihan. Di ba? Hipokrito, mga kaibigan. No? So yan yung ating yan yung ating isang naging tawag dito paksa na pinag-usapan ngayon ng mga kaibigan. Kung meron po kayong mga dagdag na komento tungkol po dito sa sa ginanap at nagaganap at ongoing pa rin na nagaganap ng mga kaibigan diyan sa Liwasang Bonifacio ay paki-comment nyo lamang po diyan sa sa comment section. And don't forget to like and share po yung ating video ng mga kaibigan. Okay? So, ating pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.